Ang kwentong ito ay gawa-gawa lamang at pawang imahinasyon. Pakinggang mabuti para iyong maintindihan. Ito ang kwentong Beringan. Chapter 6. Flashback. Mga bata, sandali lang! Huwag kayong basta-basta lalapit riyan! Nang biglang gumuho ang lupa sa punong kahoy na hinagis ni Risk at agad kinabahan si Mayor kung siya ay nagpadalos-dalos na lumapit agad sa katawan ng manananggal dahil sa alam ng mga duwende na naghahanda ng patibong ang mga manananggal upang hindi agad malapitan ang kalahati ng kanilang katawan. Muntik na ako doon. Salamat, Tol Risk. Sinasabi ko na, ganyan talaga ang galawan ng mga manananggal. Yung mga patibong sila. Kaya sa susunod, huwag ka magpapadalos-dalos, Mayor. Wika ng dalawang duwende na si Serbe at M. At nagkatinginan ang tatlo. Tama ang duwende, wika ni Risk. At nilapitan na ni Mayor at binuhos ang asin sa kumukulong laman ng kalahating katawan ng dalawang manananggal. At nang biglang Inay Stella, ang katawan natin, tila nasusunog. wika ni Heaven kay Stella na sumisigaw na rin sa sakit. At ito naman si Risk, nakibuhos na rin ng asin habang pinagmamasdan ang sexing katawan ng manananggal na tila napaisip, kung tao lang to, napaka-sexy naman. Sana tao ko na lang. Yummy. At si Mayor naman na tila nandiri kay Risk. Kadiri ka naman pre. Kalahating katawan na lang yan, pinagnanasaan mo pa. Grabe ka talaga tol. At agad hindi nakalipad ang dalawang manananggal at nahulog sa lupa. At agad dinampot ng dalawa na sina CK at Cass ang manananggal. So paano ba yan mga manananggal? Mukhang panalo kami. Mukhang nakita na ng mga bata ang mga kalahating katawan nyo. Sinuwerte lang kayo mga kapre. Magagantihan din namin kayo. Wika naman ni Stella na naggangalit. Huwag niyo kami papatayin! Napag-utusan lamang kami ng Reyna. Dahil sa kondisyong ibabalik kami sa pagiging tao. Dahil sa kagustuhan namin maging tao, pinilit namin. Nakalabanin kayo. Sana bigyan niyo pa kami ng pagkakataon. Wika ng anak ni Stella na si Heaven na nagmamakaawa. At ang katinginan ang dalawang kapre at tila naisip ang binigay nilang kapangyarihan kay Macario. At agad tinawag ni CK si Macario. Macario, halika rito. May uutos kami sa iyo. Naalala mo pa ba yung ginamot mong aswang na ginawa mong tao? Oo kaibigan CK, naaalala ko pa. Pero bakit kailangan pa nating gamutin yung dalawang yan? Hindi ba pwede nating patayin na lang? Baka madisgrasya pa tayo o ang mga bata. Naalala mo pa Macario, nung una tayo nagkita, dating nautusan lang din kami ng Reyna, kaya ka namin kinalaban. Ganito rin sila, kaya pagbigyan natin sila sa ganitong pagkakataon. Wikang sambit ni Cass kay Macario. Kaya kayong mga manananggal, wag na kayong susunod sa Reyna nyo dahil masama lang ang mangyayari sa inyo. Wika ng albularyong si Macario. Oo, kaya ko kayong gamutin, pero bago yon, kailangan nyo munang bumalik sa inyong mga katawan. At sa di kalayuan, daladala ng tatlo ang bewang ng manananggal. At nakabalot ito sa dahon ng saging. At nang makarating yung tatlo sa pinangirihan ng labanan, Officer Macario, susunugin na ba natin itong mga katawan? Sabay-sabay na wika ng tatlo. Huwag niyong gawin iyan. Magbabago na kami. Wika ni Stella na nagmamakaawa na. Ano raw tol? Wika ni Cringe. Huwag daw nating sunugin, sabi ng manananggal.
Wika naman ni Risk. At lumapit ang tatlo kay Officer Macario. Officer Macario, anong gagawin natin dito sa mga katawan? Susunugin ba natin? Wikang sambit ni Mayor. Kumalma na kayo mga bata. Mababait din ang mga nilalang na iyan. Napagutusan lamang din sila ng reyna ng Biringan. Kaya nagawa nila yan at saka may kasunduan sila na gagawin silang taong muli. Kaya nandito ako para tulungan ng dalawang ito. Gagawin ko silang muling tao. At teka Mayor, nakita mo na pala ang dalawang alaga ng tatay mong si Dos. Magaling. Oh, alam niyo na Sir B at M kung anong mission niyo ha. Hindi ko na dapat ituro. Alalayan niyo ang bata. Oo, Macario. Alam namin yun. At ilang sandali pa, nagdikit na ang dalawang katawan ng manananggal. At nagamot na rin ni Macario ang dalawa, tulong na rin ang dalawang kapre at mga duwende. At agad bumalik sa itsurang tao ang dalawa. At biglang naotal si Risk. Tol, sino yung isa? Ang gandang babae pala nung isa, tol. Cringe. Mayor, akin na to, tol. At itong si Risk, agad na humaling sa ganda at kinis ng katawan ni Heaven na anak ni Stella. Mga tol, ang ganda talaga. At agad nilapitan ni Risk at hinawakan ng kamay ng dalaga. Hi sa'yo, Binibini. Ako nga pala si Risk. Pwede ba kitang maging baby? May kasintahan ka na ba? Kung wala pa, pwede ako. Wikang pabebe ni Risk at agad sumabat ang ina ni Heaven. At aba, itong batang to, dadaan ka muna sa akin. Hindi pwede yang diretso ka na agad sa anak ko. Masama yan, ang libog mo pa. At agad nagkatawanan ang lahat sa narinig. At sa kabilang dako naman, naggalit at nagngalit ang ngipin at bumuntong hininga ang reyna. Sa napapanood na nangyayari at nasambit na lang, hadlang ka talaga Macario. Isusunod na kita. Itutuloy.